Alam mo ba kahit nasa Paris ka, isa sa pinaka-expensive na cities sa Europe, kailangan pa rin talagang mag-budget wisely, lalo na pagdating sa groceries. Kaya sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo magkano pa talaga ang usual na bilihin dito sa Paris at paano kami nagbabudget weekly or monthly para hindi masakit sa bulsa. Kaya tara, samahan nyo kami mag-grocery dito sa Carrefour. Isa nga ito sa pinakasikat na supermarket dito sa France. Super convenient kasi malapit lang siya sa place namin at dito talaga kami madalas bumibili para sa stocks sa bahay. Actually, every time na mag-grocery kami, may allotted budget lang talaga kami. Hindi pwedeng kuha lang ng kuha kasi sobrang bilis tumaas ng total dito. Kaya ang ginagawa namin usually listahan muna para iwas impulse buying. Unang binili namin itong patatas na 0.99 euro pero marami ng laman. At itong sparkling water na 0.99 euro 1 liter na. Bumili rin kami ng bell pepper na 0.99 euro 2 piraso na. Bumili rin kami ng kamatis. Kapag walang price per pack or per piece, kinikilo yan. Meron silang kiluhan dito at ikaw nga mismo ang gagawa nun. Ikiklik mo lang kung fruits ba siya or vegetable. Then, pipiliin mo lang kung anong item siya and automatic nang lalabas yung price. And ididikit mo na lang sa paper bag. Ang naging price nga nung kamatis ay 3.41 euro. Ito namang mushroom ay 0.99 euro. Ito namang carrots ay 2.49 euro, 2 kilo na. Mas nakakatipid kami dyan kaysa dun sa kinikilo pa. Ito namang courgette or zucchini, 3 piraso na, nasa 2.79 euro. Kung mapapansin nyo, puro simple yung brand na binibili namin. Kasi mas affordable yung price niya at quality rin. Ito namang fiber or salad nasa 1.29 euro. Ito namang broccoli nasa 1.69 euro per piece. Ito namang siling haba per kilo siya kaya kumuha muna kami niyan at kikiluhin din natin. May nakita nga kaming siling haba na parang bell pepper na yung itsura. O bell pepper talaga yan. Ano sa palagay nyo? By the way, alam nyo ba yung simple na brand dito? Kumbaga sa SM Supermarket sa Pilipinas, yun ay bonus. Yun ay bonus na brand ha, hindi bonus sa trabaho. Ito nga ang siling haba na kinilo natin, 0.79 euro lang. Marami na rin naman siya. Yan pa nga lang ang nabibili pero napupuno na yung basket natin. Alam nyo ba dito sa France, hindi talaga mawawala ng fiber or gulay. O kaya mga katulad niyan na lettuce. Kasi ang mga French people dito napakahilig sa gulay. Kahit yan nga lang ata ang lunch nila or dinner, sapat na sa kanila yun. Sa atin kasi hindi natin kakayanin, manlalambot talaga tayo. By the way, ito ngang malaki at sobrang daming lettuce ay 1.29 euro lang naman. Alam nyo ba na ang alternative petchay dito sa France ay tinatawag nilang pak choy? At ito nga yun, 2 euro siya para sa 2 piraso. Ito namang celery, per kilo siya kaya tinimbang natin siya dyan. Alam nyo ba wala kaming makitang kinchay dito kaya more on celery ang ginagamit namin. Pero pwede na rin kasi napakalaking help niya sa mga niluluto namin lalo na sa mga panlasang Pinoy. Para naman sa 2 pirasong celery nasa 0.45 euro. Bawat euro na nilalagay natin may kasama ng conversion sa baba. Syempre para aware din kayo. Para unti-unti ko rin maipakita sa inyo kung paano ba ang life dito. Bumili rin pala kami ng sayote. Minsan meron yan dito at minsan naman wala. 2 piraso yung binili namin at yung price niya ay 3.29 euro. Normally yan kasi yung ginagamit natin pang tinola, diba? Pagkatapos naman natin sa gulay, sa fruit section naman tayo. Kuha na nga rin ako ng strawberry kasi mura na siya. Normally yan ay 4 or 5 euro kapag hindi season. Pero dahil season, kaya 2 euro lang. Kumuha na nga rin kami ng lemon. Alam nyo ba na walang kalamansi dito? Kaya bilang alternative, yung lemon na nga lang ang ginagamit namin. And okay rin naman siya kasi hindi naman nalalayo sa lasa. Alam nyo ba itong batong de Bourget dito sa France ay isang uri ng salami o longganisa na pinatuyo. At sobrang hilig nga ng mga French people dyan. By the way, meron din pala dito ang Krispy Kreme. Bumili rin pala kami ng almonds at ang price nga ay 3 euro. Then after, bumili na nga rin kami ng bawang. Alam nyo ba, ang mahal nga din ng bawang dito. Ito nga ipapakita ko sa inyo na isang pirasong bawang lang ay 0.99 euro na. So parang 1 euro na rin ang isa. Kaya naghahanap na lang kami ng maliliit at marami na nasa mababang halaga. Ito nga napili namin ay nasa 2 to 3 euro lang naman at marami na nga. Alam nyo ba, mayroon kami nakita dito na frozen thigh part ng chicken sa halagang 7 euro pero marami na. Kasi ang fresh chicken dito sa kaunting piraso lang ay more than 7 euro. Kaya dyan pa lang sobrang sulit na sa mura at dami. Bumili na nga rin kami niyang beef balls para stock na rin sa bahay. And ang price ay 9 to 10 euro. Alam nyo ba, unang dating namin dito, nahirapan kaming maghanap ng cornstarch. At ayan lang pala yung tawag nila doon. Hindi pa kasi kami familiar kung paano nila tawagin yun in French. Pero ngayon, sanay na kami. Yung price nga ay 1.55 euro. Malapit na nga mapuno ng husto yung basket natin. By the way, alam nyo ba yung mga tinapay nila dito? Kakain nyo na lahat kasi wala silang dulo o tinatawag na puwet ng tinapay. Yung price ay 2.09 euro. Dito sa Carrefour, meron din pala sila dito ang Asian section kung saan dyan pala kami madalas nakakabili ng oyster, cup noodles, nori, o kaya mi goreng. At dyan din pala kami nakuha ng patis. Kaso meron pa sa bahay kaya hindi muna. Ito namang Maggi seasoning, same din sa taste na meron tayo sa
Pilipinas at gamit na gamit din namin ay nasa 2.65 euro. Dito naman tayo sa canned goods area kung saan dito kami bumibili ng mackerel katulad niyan. Ang isang piraso nga lang ay 2.99 euro na kaagad. Pero mas mahal tong tulips. Ganito naman yung style ng corned beef nila. At ganito rin yung malaking tulip at mas mahal nga siya. Dito nga din kami nabili ng sardinas. At sa 3 piraso nga 3.65 euro na. Yung mga lasa nila hindi naman nalalayo sa mga product na meron tayo sa Pilipinas. Bumili rin pala kami ng pork ribs nasa 7.91 euro. Bumili rin kami ng panggata nasa 1.29 euro. At ang section para sa paborito naming cheese na pang spaghetti, pang tinapay, 1.85 euro lang naman. Kung gusto nyo rin ng dessert, meron din dito katulad nitong muffin. Around 2.65 euro. Para naman sa mabilisang kain, kumuha na rin kami ng pesto. Ihalo lang sa pasta, then ready to eat na. Nasa 1.59 euro lang naman. Meron din ditong coke pero pass muna tayo dyan. Kumuha rin tayo ng pasta, nasa 1.45 euro. 1 kg na. Syempre hindi mawawala yung pang spaghetti sauce, nasa 2.73 euro. Meron din sila ditong parang munggo pero ibang-iba pa rin sa munggo na meron tayo. Kapag namimiss ko yung soya sa Pilipinas, ito naman yung soya na binibili ko. At hindi naman nalalayo yung lasa, 0.99 euro lang. Actually, sobrang dami na nga natin pinamili. Sa palagay ko, ito ay good for 2 weeks naman na. Mas preferred kasi namin na magluto palagi kaysa kumain sa labas. Dahil mas nakakain pa namin yung lasa na gusto namin. At bukod doon, mas nakakapag-save pa. Bumili rin pala kami ng yogurt dyan na vanilla flavor. Sa 8 pieces, 2.55 euro na. Nakapag-decide na nga kami na itigil na dahil wala na mapaglagyan. Usually, ang goal talaga namin every time na nag-grocery is enough na siya for 1 week or hanggang 2 weeks. Depende sa budget at sa mga nakastock sa bahay. Kapag living abroad, napakahalaga talaga na marunong mag-manage ng expenses. Hindi palaging shopping at gala kasi kailangan balance pa rin at practical tayo. Honestly, isa sa mga natutunan namin abroad, mas okay talaga magluto palagi sa bahay kaysa kumain sa labas kasi sobrang laki na matitipid mo. Kayo, magkano ang usual budget nyo sa grocery, weekly or monthly? At dahil tapos na tayo, magkano kaya ang magiging total ng lahat ng pinamili natin? I-comment nyo naman. By the way, marami pa tayong upcoming vlogs dito sa France. Kaya see you sa next vlog. Au revoir. Bisous.